Let us all welcome, yung pinadala sa talaga dito ng Lord kasi siya yung sila ni Karen yung nag-design ng ating building, yung four-story building natin na soon to rise on this site. Tawagin natin si Architect Siljan. Good morning. Yes. Hala, nandito na sa unahan. Ako. Grabe po. Grabe po yung kaba ko. Sino po dito yung may mga asawa na? Yes. Alam niyo po, parang mas nakakakaba pa to kaysa sa pag-aasawa. Wala pa po akong asawa, pero kinakabahan ako mag-asawa. Pero mas kinakabahan po akong tumayo dito. Pero syempre, kasama naman po natin ng Lord at sasamahan niya tayo for sure. Okay po. So, ngayon po, tinatalakay natin yung isa sa libro ni Pastor John Bevere. Sinulat niya entitled The Bait of Satan. And ngayon, sino po napagpala dun sa first chapters natin, from chapter 1 to chapter 5? Yes, syempre po, ang dami po. Ako din po, sobrang napagpala po kayo. And sobrang patuloy niya akong pinapalaya. And syempre, ang bawat isa rin po sa atin ay patuloy na pinapalaya ng Lord. And ngayon po, dadako naman po tayo sa chapter 6, of course. And yung chapter 6 po, katulad po ng sinabi ni Pastor Ding, ang title po ng chapter 6 natin is How to Get Married. Ay, hindi pala. Hindi pala. Hiding from Reality. Ayan, hiding from reality. Parang may pagtatago dito, no? Parang may pagtakas. Yung title pa lang parang nakakatakot na. Sino kayang mahilig magtago dito? Pakitapik nga po yung mga katabi nyo. Mahilig ka bang magtago? Mahilig ka bang tumakas? O huwag kayong tatakas ngayon kasi napakaganda po ng mensahe ng Lord para sa atin. So manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang marinig na naman po, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong katotohanan. Lord, open our hearts, transform our minds, Panginoon, that we may receive all your messages, we may receive all your revelation, all yung mga pagngungusap mo, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, we declare that we will be receiving your miracles today, Panginoon, at the end of this chapter. Lord, we bring back all the glory, all the honor, all the praise to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, gusto ko po munang iwanan sa atin yung dalawang tanong na ito. And may we hold on to these questions up from the beginning up to the end of this chapter. So, yung unang tanong po is, what must be our response to offense? And yung pangalawang tanong po, which path to take when we are being offended? When we are offended. Yan po. Sino na po dito yung mga naiwan? Ala, ay ang konti lang. Ang konti lang ng mga naiwan. Eto naman po, sino na dito yung mga nang iwan? Wala? Nang iwan pa. Pero mas konti, syempre po, di ba po? So let's be more specific. Halimbawa sa trabaho, bakit ba kaya nagre-resign yung mga empleyado sa isang kumpanya? Dahil sa boss. Ang lakas ng sagot, ah. Ano pa po? Mababang sahod? Mahirap? Stressful? Toxic? Grabe, may mga hugot doon eh, no? Distance, malayo, opo. Okay. Tapos, pwede rin yung mga kasama mo sa trabaho, nagiging dahilan mo. Hindi po ba? Paano naman po sa isang relasyon, sa isang relationship, bakit kaya naghihiwalay yung dalawang magkarelasyon? Taksil! Naku, ang sakit naman po ng taksil. Pwede po, pwede po yun. Ano pa po? Third party, yun, tama. O kaya hindi magkasundo kayong dalawa. Di po ba? Nagkakaroon ng kasalanan yung isa. Ang lakas po ng sagot natin dyan, ha?
may kasalanan yung isa o kaya hindi na po masaya. Paano naman po sa church? Bakit kaya may mga umaalis? Ay, na-offend? Ay, ayaw kay pastor. Nako. Ayaw kay pastor? Napagsasabihan. Yan. Nare-rebuke. Nako-correct. Kaya umaalis. Grabe, nakorek lang, umalis na oh. Feeling hindi napapansin? Ay, feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. O kaya nale-left out. Yung na-OP ka, kasi nakikita mo may mga grupo-grupo, nale-left out ka. O baka naman na-offend. Ilan po dito sa inyo, kapag tinanong ko kayo, bakit kayo nandito sa RCC? Bakit kayo napunta sa church na ito? Sige nga po. Ako po, syempre may mga nag-invite sa akin, may mga nagdala sa akin patungo dito. Pero yung tingin ko rin na most of you will respond kung ano po yung respond natin sa tanong na ito. Most of us will say, God did. God led us here. Hindi po ba? If God sent you, do not live until God releases you. Kung siya nagpadala sa'yo, bakit ka aalis ng base dun lang sa sarili mo? Dapat aalis ka ng base din sa pangungusap ng Diyos. Kasi siya nagdala sa'yo eh. Di po ba? Amen po ba doon? Kapag wala siyang sinasabi na umalis ka, more of ang ibig sabihin niya, magstay ka lang. If He is silent, wala kang gagawin kahit ano. Doon ka lang and mag-grow ka. Stay where I have placed you. Yan ang sinasabi ng Lord sa inyo, sa atin. When God does instruct you to live, you will go out with peace, no matter what the condition of the church or the ministry. So ito nga rin po yung sinabi ni Pastora Nora nung last chapter natin, na sa Isaiah chapter 55, verse 12. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. Diba po, kailangan, sa pag-alis natin, hindi dapat base dun sa mga nagawa ng mga kasama natin. Hindi dapat base dun sa mga sitwasyon na feeling natin, nahihirapan tayo, dun sa feeling natin nakakabigat sa atin. Hindi dapat dun magbase yung pag-alis mo. Or hindi dapat sa ugali ng bawat isa. Dapat ito ay base sa leading ng Holy Spirit. Hindi porket hindi maganda or hindi mo gusto yung mga pangyayari sa paligid mo, may dahilan ka na para umalis. Mapatrabaho man yan, maparelasyon, mapa-church or ministry. Sabi po sa libro ni Pastor John Bevere, to live with an offended or critical spirit is not the plan of God. Kapag umalis ka, it is reacting instead of acting on His guidance. So nagre-react ka kaysa nag-a-act ka. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng react? Yung ibig pong sabihin ng react dito is to behave or change in a particular way when something happens. So parang base lang dun sa nangyari, kaya ka nagre-react. Halimbawa, sa mga bata, dinilaan ka nung kalaro mo. Sabi niya, bleh. Anong reaction ng bata? Didilaan din, di ba? So, hindi niya pinag-isipan yon, reaction niya yon dun sa ginawa ng bata. Halimbawa naman, kinalabit ka nung katabi mo. Kinalabit ka ganun. Anong reaction mo? Lilingon ka. Pag-iisipan mo pa ba yon? Ay, kinalabit ako. Lilingon ako. Lilingon ba ako? O hindi ako lilingon. Di ba automatic? Gaganyan ka na, oh. Yun yung reaction. So, merong ginawa sa'yo and then may gagawin ka dahil dun sa ginawa sa'yo. Ano naman yung ibig sabihin ng act? Acting. Think first, then decide what you want to do. So, ito yung acting, ibig sabihin, pinag-iisipan, pinagdedesisyonan. So, yung react, ito po biglaan. Pero yung act, it takes time. Tama po, yan. Ibig sabihin po,
ang ma-offend ay isang reaction. Reaction pala ang ma-offend. Hindi yan pinag-iisipan o pinagdedesisyonan muna. Kunyari, na-offend ka, inaasar ka ni Nico. Ay, nakita ko kasi si Nico eh. Nakita ko kasi si Nico. Inaasar ka. Ang pag-iisipan mo pa ba na, teka lang, ma-offend ba ako kay Nico? Biro lang, Nico Siyempre sa lahat in general, kapag inaasar ka, pag-iisipan mo pa ba yun na, ay, inaasar ako, ano kayang gagawin ko? Nag-isip ka pa ng isang linggo, no, kung ma-offend ka o hindi. So sinasabi nga po dun sa Romans 8, verse 14, "For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God." Hindi naman po sinasabi dyan na, for as many react to difficult situations, these are the sons of God. Ibig sabihin, kung nagre-react ka kaagad, hindi ka anak ng Diyos. Ouch. Diba? So dito po, sa New Testament, maraming beses pong binanggit yung word na son, yan sa New Testament. So ito pong word na son ay nanggaling sa dalawang Greek words na yung number 1 is teknon. Pakisabi nga po, teknon. Yan. So ang teknon po ay ibig sabihin po nito, one who is a son by mere fact of birth. So meron po akong ipapakita sa inyo na pictures. Sige nga po, pa-next nga po. Kilala niyo po yan? Kilala niyo po yan? Hindi po natin makilala, no? Yung next picture po. Yan. Nico. Sige po, pa-next po. Yan. Medyo malaki na, pero dapat yung baby. So sinasabi po dito, pwede po bang pakitanggal na dyan? Hindi, joke lang. Sinasabi po dito na yung teknon ay, yung ibig sabihin na, ito po, basa po tayo sa Romans 8:15-16. It says that because we have received the spirit of adoption, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children, teknon, of God. So dito po sa verse na ito, nag-a-apply yung teknon. Dito po ginamit yung teknon. Ano po ibig sabihin nun? Yung teknon daw po is yung kapag yung anak by a mere fact of birth. So, halimbawa, di ba po kapag nanganak tayo, syempre, yung mga babae, pag nagka-baby, yung mga baby dinadala sa recovery room. Tama ba? Yan. Basta yun sa mga nilalagyan ng mga babies. Di ba po magkakamukha yung babies? Hindi mo naman, parang hindi po ma-identify. Halimbawa kayo po magulang, tapos kukunin mo yung baby, malalaman mo po ba kaagad kung sino dun yung anak mo? Ayan, sabi po ni Mami Marian, hindi po. Hindi po natin ma-identify. Ma-identify lang natin siya kung may pangalan. Alam mo na yun yung baby mo. Di ba meron nga po sa mga pelikula na nanakaw. Di ba? Nagkakamali. Kasi magkakamukha po sila. So yun, dahil pinanganak ka ng nanay mo, halimbawa si Kuya Shaks, ano pong pangalan ng nanay mo? Si Nanay Susan. Si Shaks ay anak ni Nanay Susan kasi ipinanganak siya, nanggaling siya kay Nanay Susan. Yun po. Yun po yung ibig sabihin ng teknon. So tayo po, anak ng Diyos, teknon of God dahil we received new birth through Christ. Yun po yung ibig sabihin nun. So dako naman po tayo dun sa pangalawang pinagmulan. Pangalawang pinagmulan ng word na son. Ito po yung, sige po, pa-next po. Number 2, weos. Pakisabi po, weos. Yan. Ibig pong sabihin ng weos, one who can be identified as a son
because he displays the character or characteristics of his or her parents. Pakita po natin ulit yung, yung mga pinipray ko po na picture. Yan. Sino po yan? Ang galing naman si Dana. Hindi po si Dana yan. Si Scarlett Snow. Siya po yung baby kanina. Tingnan nyo, hindi nyo po nakilala. Siya yung baby kanina. Diba? Medyo hawig, pero hindi mo ma-identify, hindi po ba? Sige po, yung next na po. Sino po yan? Wala? Hindi po. Si Mika po yan. Ala, hindi kilala si Mix. Siya po yung baby din kanina. Yung pangalawang pinakita ko na baby kanina. Ayan po. Di ba hindi naman po kamukha? Pero sa paglaki po kasi niya, nagiging kamukha niya yung nanay ko eh. Nanay namin. So yun po yung sinabi na yung character ng magulang na i-inherit na natin sa paglaki natin. Sige po yung pangatlong picture po. Siyempre, yung medyo maganda po yung pinili ko kasi ako po yung pumili. May makeup pa po yan. Ano pa yan? Recognition. Yan. Yung, di ba po, yung kanina, di ko naman po yata kamukha yung baby kanina, no? Ayan. So, yan po yung ibig sabihin ng wiyos. One who can be identified as a son or daughter because he displays the character or characteristics of his parents. Ako po, sabi po nung nanay ko, kapareho ko daw maglakad yung papa ko. Yung parang siga-siga daw, ganun. Pero normal lang naman po yun. Maayos pa nga po yung lakad ko. So, nai-inherit natin yung characteristics ng magulang natin. So, to put it simply, the Greek word teknon means babies or immature sons. And yung wios naman po means mature sons. So going back to Romans 8:14. Ito po, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons, wios of God. Ang sinabi po dito sa verse na ito, wios. Ano daw po yung wios? May characteristics. Characteristics nino. Sino ba ang parents? Ang father natin. Characteristics ng Lord. So kapag tinawag tayong wios, ibig sabihin, we are mature sons. Makikita natin na ang mga mature sons or mature Christians ay yung mga sumusunod sa banal na espiritu. Yung mga hindi sumusunod o nagpapagabay o yung mga nagpapadala sa emosyon dahil sa mga nangyayari sa kanila, yung mga react lang kaagad sa mga sitwasyon, ay mako-consider natin na immature Christians. Gusto po ba nating matawag tayong immature Christians? Hindi po. Siyempre gusto natin mature Christians tayo. Katulad nung nasabi po natin kanina, they react instead of acting on the Spirit of God's leading. So paano nga po ba natin ma-achieve yung spiritual maturity? So dito po, ipinaliwanag po, nagbigay po ng example si Pastor John Bevere ng spiritual maturity sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Yung anak niya, lumalaki na sa paglaki ng anak niya, syempre papasok sa school, and meron daw doon mga bullies na laging binubuli yung anak niya. Pero, syempre, gustong-gusto niya ipagtanggol yung anak niya. Pero hindi naman siya pwedeng pumunta doon araw-araw para awayin yung mga bata. Ang ginagawa daw nilang mag-asawa, tinuturuan nila yung anak nila. Kung papaano hindi naman po lumaban, pero lumaban sa mabuting paraan. Kina-counsel nila yung anak nila para yung anak nila mismo mag-grow and alam niya kung ano yung gagawin niya dun sa mga bullies. So this is similar to what God does with us. Let us look at Matthew 5:44-45. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you,
and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons, huios, of your Father in heaven. May inuutos po sa atin ng Lord dito. Love your enemies. Madali po ba yun? Hindi po. Bless those who curse you. Grabe, magbe-bless ka. Sinusumpa ka na, pero i-bless mo pabalik. Ang hirap po, hindi po ba? Do good to those who hate you. Ibig sabihin, gumawa ka lang ng mabuti. Huwag mong, do not repay evil for evil. Gumawa ka lang ng mabuti. Pero sabi di ba ng Lord, upang mag-grow tayo spiritually, dapat sumunod tayo sa Kanya. Sabi po sa verse 45, that you may be sons, huios of your Father. So God is giving us instructions, teachings for us to obey, hence, become mature sons of God. Meron pa pong isang example. Sa Hebrews 5, verse 8, though He, Jesus, was a son, huios, yet He learned obedience by the things He suffered. And dun po sa sa sunod na verse, 1 Peter chapter 4 verse 1, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. A person who has ceased from sin is a perfectly obedient child of God. So sinasabi po dito, just as Jesus learned obedience by the things He suffered, di ba po, sa cross, na-experience ng Lord yung suffering. And also us, we learn obedience by the difficult circumstances we face. So meron po dyan, yung person who has ceased from sin, or yung nag-stop from sinning, ay number 1, a perfectly obedient child of God. Number 2, he is mature. Number 3, he chooses God's ways, not his own. So mas pinipili po niya ang way ng Lord kaysa dun sa way sa way niya. Dito po, physical growth is a function of time. Ibig pong sabihin, kapag bata ka, upang mag-grow ka, mag-grow ka physically, kailangan mo ng time, hindi po ba? Hindi naman po, pagkapanganak sa'yo, malaki ka na. Maliit ka pa lang noon, baby. Tapos as time goes by, lumalaki ka physically, nade-develop yung physical attributes mo, nagkakaroon ng yung mga muscles, ganyan, tapos lumalago yung buhok. Ito po yung function ng physical growth, time. How about naman po sa intellectual growth? Intellectual growth is a function of learning. Ito po, hindi bounded by time. Ibig sabihin, pwedeng meron dito mga estudyante nag-accelerate kasi mabilis silang matuto. It is learning. Hindi po bounded by time. Kahit gaano kabilis o gaano katagal. Yun po yung intellectual growth. Paano naman po kapag spiritual growth? Ano naman po kaya ang function ng spiritual growth? Spiritual growth is a function neither time nor learning, but it is a function of obedience. Ibig sabihin, pag patuloy tayo nag-o-obey, we are growing spiritually. Paano kung hindi ka nag-o-obey? Immature Christian ka. Ay. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, lalago tayo at magmamature sa panahon ng mga pagsubok. Kasi po, di ba po, sa panahon ng pagsubok, doon tayo nakaka-receive ng utos mula sa Lord na ganito gagawin mo, and then we obey. Di ba po, ganito po yan eh, sa time ng pagsubok, dapat ka pang mag-rejoice. Dapat ka pang magpasalamat sa Lord. Lord, thank you kasi nararanasan ko to. Ibig sabihin, mag-grow ako spiritually sa'yo. Di po ba? Amen po ba doon? Yes. Oo nga
nagbabasa ka ng Bible, ang dami mong alam na verses, ang dami mong sa ulo. Pero ginagawa mo ba yung mga verses na yun? Memorize mo nga, hindi mo naman pala alam kung paano gawin. Hindi mo ma-apply. Sinasabuhay mo ba yun? Lalo na pagdating sa mga panahon ng mga pagsubok. So doon natin malalaman kung sino yung mga babies sa church. Nako, isa ka po sa mga babies sa church. So dito po, sinasabi po dito na kapag babies, they are still wearing spiritual diapers. Ay, ang pangit mong tignan, no? So kung ayaw nating maging immature Christians, mag-obey tayo sa Lord. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, they are always learning and never able to come to the knowledge of the truth. They never come to the knowledge of the truth because they do not apply it. Even though we continue to learn, sige, aral ka, SOL ka. Nako, yung mga nasa SOL dito, mga nasa life class, nag-SOL ka nga, pero ang tanong, nai-apply mo ba? Na-obey mo ba yung mga salita ng Lord? Kung hindi, learning ka lang ng learning. Pero dapat we aim to obey the Lord so that we can spiritually mature. And every time these baby Christians face difficult situations, rather than responding by the Spirit of God, they seek to protect themselves on their own way. So nagtitiwala lang sila doon sa sarili nila, hindi sila nagtitiwala sa Lord. Dito po mapupunta dito po natin ma-connect yung isang respond natin in an offense o kaya yung sa any difficult situation sa buhay natin, which is self-preservation. Ano po ba yung self-preservation? Self-preservation is the protection of oneself from destruction or harm. So, self-preservation equals to self-protection. O kaya yung matatawag natin na pride. Alam niyo po, ang pride, it hides offenses. Kasi po, kapag po sinisik mo na protektahan yung sarili mo, nakatingin ka lang sa iba, hindi mo nakikita yung sarili mong kamalian. Doon ka lang nakatingin sa mali ng iba. And minsan hindi mo rin maamin na na-offend ka kasi nga may pride ka. Hinahide mo lang yung sarili mo. What will most likely happen when we respond to an offense through self-preservation? So number 1 po, meron akong 3 points dito kung ano yung mangyayari kapag you seek self-preservation as a response to your offense. Number 1, keeps you from seeing your own character flaws because the blame is deferred to another. So ito po yung kapag na-offend ka, ang tingin mo lang yung naka-offend sa'yo, yun lang yung nagkamali. Nakita mo ba na, hindi mo nakikita na yung sarili mo, may nagawa ka pala, kaya yun yung ginawa niya sa'yo. Nakatingin ka lang dun sa naka-offend na tao, dun sa offender. And minsan yun yung nagiging dahilan ng pag-alis mo sa isang relasyon o kaya pag-alis mo sa church na ito. Di ba nga po yung diniscuss ni Pastora Nora on the previous chapter na nagiging spiritual vagabonds. We become wanderers. Umaalis na lang tayo kasi iniiwasan natin yung naka-offend sa atin. Di natin dinidil yung naka-offend. Kasi self-protected nga tayo. Pine-preserve natin yung sarili natin. And number 2 po, when we retain an offense in our hearts, we filter everything through it. So meron po ditong isang parable para po mas maintindihan natin kung paano natin finifilter yung situation, yung offense na yun. Ito po, sa parable na ito, sinabi po na merong mga tao daw po na umalis dun sa lugar nila to look for another settlement. Yan. Another settlement in the West.
So, itong mga taong to galing sa east. Lilipat sila ng west. So doon po, bago po sila makarating doon sa settlement, meron pong isang wise man na nag-iintay sa labas. Ito po, dapat daanan muna nila bago sila makapasok. So yung mga tao pong ito, tinanong nila yung wise man, Mama, ano pong itsura dun sa loob? Ano yung mga uri ng tao dun sa loob? Kasi lilipat kami. Galing kami sa east, papasok kami dyan. So tinanong niya. Binalik din ng wise man yung tanong. Tinanong niya yung mga settlers. Anong mga klase ng tao dun sa pinanggalingan nyo? Yun yung tanong niya. Sabi nung iba, the town we came from was wicked. Ang sasama ng mga tao dun, ayaw na namin dun. Masasama yung ugali nila, kaya kami umalis. Alam niyo po yung sagot ng wise man, yung mga tao dito sa lilipatan nyo, ganun din. Ganun din yung lilipatan nyo, ganun din yung mga tao. So sabi ng mga settlers, buti na lang. Sige po, lilipat na lang kami, hindi na kami dediretso dyan. So umalis po yung mga settlers. And then after that, meron pong panibagong mga settlers na ganun din. Galing sila sa east, lilipat sila doon sa settlement na yon. And tinanong rin po nila yung wise man, kasi dadaanan nila yung wise man eh. Mama, ano pong uri ng mga tao yung nandyan sa loob? Kasi lilipat po kami dyan. Tapos, yung sagot nung wise man, ganun din, katulad nung sagot niya sa una. The people in this town are like your people. Katulad din sila kung yung pinanggalingan nyo, ganun din sila dito. Ang mga tao po dun sa lumang town na yon ay, ang sabi po nila, ayun po pala, tinanong muna ng wise man yung mga tao, yung mga settlers, yung mga lilipat, kung ano yung ugali ng mga tao doon sa pinanggalingan nyo. Sabi ng mga tao, it was wonderful. Yung mga tao doon, ang sasayang kasama, mabubuting ugali yung meron sila, and aalis lang kami kasi kailangan naming mag-give way para dun sa mga bago. Kailangan sila muna yung mag-grow doon, and then lilipat kami para dito naman kami mag-grow. Yun yung sagot ng mga settlers. And then ang sagot ng wise man sa kanila, tamang-tama, yung mga tao dito, ganun din. Ganun din yung mga tao dito. And then, ang sagot ng mga settlers, maraming salamat po, Mama. Dito na lang kami magsistay. And then doon sila nagstay. So nakita niyo po yun, na how we viewed our past, ganun din natin na-view yung future natin. We are the ones who filter kung ano yung kinabukasan na nasa sa atin, kung ano yung hinaharap natin. Kung mali yung pag-filter mo, kung halimbawa meron kang naranasan na hindi maganda dun sa past mo, ganun rin yung gagawin mo sa future. Yun yung iisipin mo na mangyayari sa'yo. So number 3 po na point is, the way you live a church or a relationship is the way you will enter into your next church or relationship. So, sa atin po, halimbawa sa isang relasyon, nasaktan ka. Meron po ba dito yung mga nasaktan na, ayan. Yung mga bitter, ganyan. Yes daw. Ayan, yung mga bitter. Paano ka lilipat sa isang bagong relasyon kung bitter ka pa din? Di ba, kapag bitter ka, sige, oo nga, gusto mo nang mag-enter sa isang relationship, pero bitter ka pa din eh. Di ba magiging bitter ka pa din dun sa next relationship? And hindi magiging maganda yung result nun kung bitter ka dun sa bago. Kasi yung sakit na naranasan mo nung nakaraan, dala-dala mo pa rin dun sa ngayon, dun sa current
And then worse, magkakaroon ka pa ng panibagong ganun na karanasan dun sa current mo. Mag-iipon-ipon lang, and then ikaw, paikot-ikot lang. Ganun po tayo kapag nag-respond tayo through self-preservation sa isang offense o sa isang difficult situation. So halimbawa, meron po dito, another example is yung mga naghihiwalay na mag-asawa. Yung divorced, yung sa marriage, ganyan po, naghiwalay. Nag-divorce sila, pero sa atin naman po, wala naman pong divorce. This is an example of Pastor John Bevere. Yan. Kapag po yung meron po dito na, statistics say 60 to 65% of divorced people end up getting divorced again after remarrying. So nagde-divorce lang din ulit, paulit-ulit lang din yung sitwasyon. Bakit po kaya? The manner in which a person lives their first marriage determines the path into their second. So kung paano sila umalis dun sa divorce, paano kung merong mga bigat dun sa pag-alis nila, nadadala din nila yun dun sa panibagong relasyon. And kaya sila naghihiwalay ulit. In blaming the other, they are blind to their own role or faulty characteristics. So bine-blame nila yung kabilang party. Bine-blame nila yung mga naka-offend lang sa kanila. Hindi nila nakikita yung sarili nila. So yun po, isang example din dito ni Pastor John Bevere na naranasan niya is meron po kasing isang former employee na hindi na siya masaya dun sa isang ministry niya. Umalis siya. And then, ito naman si Pastor John Bevere, gusto niyang kunin yung employee para magtrabaho din sa kanya. So, iniisip niya na time will heal that employee kasi yung employee pong ito nagkaroon ng masamang experience dun sa previous. So, iniisip po niya mag-heal yung employee na yun sa kanya, dun sa ministry niya. And then, nag-join naman po yung employee. Pero immediately after, saglit lang, ilang days siguro, ganyan, nagkaroon na ng mga problema, nasosolusyon na naman daw po nila yung problema kaagad, pero after no, nagkakaroon ulit ng panibago. Hanggang sa, after 2 months, nag-resign na lang yung employee kasi hindi niya nakaya. Nahihirapan na siya. And then, sabi niya pa nga kay Pastor John Bevere, he felt trapped dun sa previous niya na employer, dun sa previous ministry niya. So, dala-dala niya pa rin yung bigat dun sa previous employer. Pero, tapos nadala niya rin yun dun kay Pastor John Bevere, kaya hindi siya nag-grow. Hindi siya nakatagal dun sa ministry. And then si Pastor John Bevere, ayaw niyang paalisin, pero kailangan kasi nahihirapan na yung employee na yun. So, ang pinayagan niyang umalis, and then tinanong niya yung sarili niya na, bakit kaya nag-grow naman yung taong yun is nakikita niya na maraming kayang gawin sa ministry niya. Pero bakit pinayagan pa rin siyang umalis ng Lord? Parang hindi siya, umalis pa rin siya. So, dito po, nangusap ang Lord kay Pastor John Bevere at sinabi sa kanya na, many times, God will allow people to run from situations He desires them to face if they are set on running from them in their hearts. Example po, yung sa story ni Elijah, Prophet Elijah, na tumakbo siya from Jezebel, kay Queen Jezebel. Ito po kasi, si Elijah kasi, he executed yung lahat ng evil prophets of Baal and Asherah. So, pinatay niya lahat. And then, syempre, nagalit si Queen Jezebel, kasi mga tao niya yun eh. Nagalit siya. Gusto niyang ipapatay rin si Elijah. Si Elijah naman natakot. Eh di tumakbo siya. Nagtago siya from Jezebel. Pero ang gusto ng Lord kay Elijah, He wants Elijah to confront Jezebel.
but instead he ran. Meron pa nga po dito sa kwentong to, sabi ni Elijah, Lord, ayoko, papatayin ako ni Jezebel. Gusto ko nang mamatay. Mas gusto niya pang mamatay kaysa harapin si Jezebel. Yun yung kwento po ni Elijah. So, dito po, he was in no condition to fulfill the assignment. Ibig sabihin na ayaw niyang gawin yung pinapagawa ng Lord kasi natatakot siya. God sent an angel to feed him with 2 cakes and allowed him to run for 40 days and nights to Mount Horeb. Pinabayaan po siya ng Lord ng tumakbo. Hindi po siya pinigilan. Hindi po siya pinush na, hindi, ito gusto kong gawin mo. I-confront mo si Jezebel. Hindi ko na ginawa ng Lord. Ang ginawa niya, sige, tumakbo ka. And then sa pagtakbo niya, yun napunta siya sa Mount Horeb. Pero doon po, when he arrived at Mount Horeb, the first thing God asked him was, "What are you doing here, Elijah?" Tinanong niya si Elijah, "Anong ginagawa mo dito?" Pero, di ba po, nung una pinayagan siya, pero pagdating niya doon, tinanong siya, "Anong ginagawa mo dito?" Sa journey niya, binigyan siya ng pagkain ng Lord, and then, para makapag-survive. Pero, inalaw siya ng Lord na umalis eh. Inalaw siya ng Lord na tumakbo dun sa sitwasyon. Tapos sabi naman ng Lord kay Elijah, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha." So sabi ng Lord, binigyan siya ng panibagong task. And sabi niya, i-anoint mo si Jehu and si Prophet Elisha. So ito po, si Jehu at saka si Elisha, sila po yung nag-fulfill nung task ng Lord para kay Elijah. So sila po, during the ministries of Jehu and Elisha, sila yung nakapatay dun kay Queen Jezebel. So, hindi po na-fulfill ni Elijah yung pinagawa ng Lord, pero na-fulfill yon through Jehu and Elisha. Kasi pinayagan siya ng Lord na umalis eh. Pinayagan ng Lord si Elijah na tumakbo. Sabi po dito, if we are so set in our hearts not to face difficult situations, God will actually release us even though it is not His perfect will. Meron pa pong isang kwento, yung sa Numbers 22. Sa Book of Numbers, yung kwento ni Balaam, na gustong, si Balaam, gustong ipa-curse ni King Balak yung mga Israelites kay Balaam. And then, si King Balak nagpadala ng mga tao kay Balaam na, "Uy, ang daming mga Israelites dito. Gusto ko i-curse mo sila." Nagpadala siya ng tao kay Balaam. And then si Balaam, he talked to the Lord. Tinanong niya, "Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Ika-curse ko ba sila?" Pero ang sabi ng Lord, "No, these are my people. Do not curse them. They are my blessed people." So unang-una, hindi niya sinunod si King Balak. Si King Balak, napaka-persistent yan. Nagpadala ulit siya for the second time ng mga tao para i-persuade si Balaam na i-curse yung mga Israelites. So sa pagpapadala niya ng mga tao, nagpadala din siya ng mga yung rewards na parang ibabribe nila si Balaam. Dala-dala nila yon, and then sabi nila, "Balaam," sabi ni King Balak, "i-curse mo yung mga taga-Israelites and we will give you rewards. The king will give you rewards." So si Balaam, nagdalawang isip kasi mayroon ng may mga rewards na eh. So sabi niya, "The Lord doesn't want me to curse them." Pero pinagstay niya yung mga taong yun dun sa bahay. Pero sabi niya dun, "Sige, wait lang kakausapin ko lang ang Lord. Titignan natin kung ano yung gusto niyang mangyari." So kinausap niya ang Lord.
kung anong gustong mangyari. Pero ang Lord, syempre, ayaw pa rin niya na i-curse ni Balaam yung mga Israelites. Pero, dahil doon sa ginawa ni Balaam na nagtanong siya ulit, na hindi siya naniwala doon sa first na utos ng Lord, nagalit ang Lord. Parang sabi ng Lord, sige na nga. Pero galit siya. Sabi niya kay Balaam, sige na nga. Si Balaam pumunta po dun kay King Balak and then, pumunta siya kay Balak upang i-curse yung mga Israelites. Pero pagpunta naman doon, hindi rin niya na-curse yung mga taga-Israelites. So, di ba po parang binigyan lang siya ng reward, parang binigyan lang siya ng pinakitaan lang siya ng maganda ni King Balak. Nagbago na yung isip niya. Parang hindi siya naniwala dun sa unang utos ng Lord na ayoko niyan. Alam niyo po, minsan sa atin, ang Lord, hinahayaan niya tayo. He lets us go. If we are so set in our hearts not to face difficult situations, God will actually release us even though it is not His perfect will. So, sa akin po, na-experience ko na rin po to. Pinabayaan niya ako. He let me go. Before po kasi, I was working sa isang company, general contractor po yun, malaking company, and matagal na po ako doon. And then, okay naman po yung sahod, okay naman po yung mga tao, okay nga po sobrang okay po ng mga tao. Pero meron lang mga pagsubok, ganyan, may mga trials doon sa boss ko. Yan. Yung boss ko kasi medyo, hi boss, yan. Baka nanonood. Medyo po kasi siya, medyo touchy, ganyan. And sometimes, na-experience ko po na minsan, yung kapag, halimbawa maaga akong pumapasok, tapos nandun na yung boss ko, tinatouch niya po talaga ako ng I can call it na nga as harassment eh. And yun po, napapansin po yun ng mga kasama ko. Hindi naman po lingid sa kanila yun. Pero sa akin po, sinasabi ko po na ayos lang yan. Boss kasi siya eh. Parang wala naman akong magagawa. Parang ganun. Pero ano lang po yun, hindi naman po ganun kabigat yung nangyayari. So, hinahayaan ko lang. And kinakaya ko lang na yung mga kasama ko, as in, pinoprotect nila ako na ayaw nila na mapunta ako, halimbawa, yung meron kaming mga gatherings, mapunta ako malapit dun sa boss ko. And ano nga po yun eh, pinagbabawalan ako ng mga kasama ko na mag-dress, ganyan, mag-skirt. Kasi pag nakaganon, medyo yung boss ko mas lumalapit sa akin, ganyan. And then one time, naka-experience ako ng isang offense na grabe na talaga dun sa boss ko. Hindi ko na nakayanan. Yung sobrang personal na kasi yung naranasan ko. Na kahit na okay naman yung mga kasama ko, okay naman yung work ko, sobrang okay. Ang dami kong natututunan. Pero siya kasi sinabi ko nun, na-offend talaga ako dun sa ginawa niya. And after 1 week, I rendered resignation agad-agad. Parang sinasabi ko pa nun, 1 week, sige, pagdedesisyonan ko, pero ayoko na talaga eh, magre-resign na talaga ako. Parang sobra na siya. All these years,
inaano ko lang, pinapabayaan ko lang yung mga ginagawa niya. Ito, iba na to, parang hindi na okay to. So, nag-resign po ako. Kahit na okay naman ako doon, and yung sa pagre-resign ko po, hindi ko tinitignan yung sarili ko eh. Nakatingin lang ako dun sa ginawa niya. Parang hindi tama yung ginagawa nun, hindi tama yung ginagawa ng boss ko. Dumating pa nga sa point po na kinukwento ko talaga dun sa mga kasama ko, and parang humihingi pa ako sa kanila yung alam mo yun, parang simpat siya sa kanila. Sinasabi ko, di ba tama naman, kailangan ko na mag-resign. Kasi ganito yung ginawa niya, hindi okay yun, hindi okay yun as boss. Ganun pa po yung sinasabi ko noon. And hindi ko talaga nakita yung sarili ko. Nakita ko lang siya na naka-offend sa akin. And umalis po ako noon. And pinayagan ako ng Lord na umalis. Kahit na okay naman yung sahod, ganyan, okay naman yung tao. Pinayagan niya akong umalis. Pero hindi ko po yun pinagsisisihan. Kasi dahil sa nangyari na yun, nakapunta po ako dito. And kung hindi siguro ako umalis doon, hindi ko makikita ang Lord, hindi ko siya mahanap. Or kabaliktaran, hindi niya ako mahanap kung hindi ako umalis doon. Alam niyo po, kung gaano man kabigat yung sitwasyon na nararanasan natin, kung gaano man kapangit yung mga pangyayari sa atin, the Lord will always work it all out for good. Na kahit na pangit, kasi hindi naman niya plano yung pangit sa atin. Ang plano niya, yung best lang para sa atin. Wala siyang gustong kapangitan na ma-receive natin. Pero bakit tayo nakaka-experience ng mga kapangitan? Bakit tayo nakaka-experience ng mga difficult situations? Dahil sa sarili nating desisyon. Pinapayagan tayo ng Lord na gawin yun. Di ba po, halimbawa po yung mga magulang sa anak, nagpaalam na aalis. Nay, tambay po muna kami sa labas uwi po ako mamaya madaling araw na. Tapos sinabi sa'yo ng nanay mo, sige anak, tapos maya, subukan mo lang. Yun po minsan pinapayagan tayo ng nanay natin pero yung totoo, ayaw nila Parang, sige, subukan mo. Tayo naman, aalis naman tayo. Kala natin okay lang sa kanila. Pero pagbalik natin, wasak-wasak na tayo. Papagalitan ka pa, papaluin ka pa ng magulang mo. Sige ka. Yan, di ba? Umalis-alis ka. Yan, tuloy nangyari sa'yo. Sising ka pa ng magulang mo. Pero po ang Lord, hindi po ganun. Pinapayagan niya tayo. Pero pagbalik natin, kahit wasak tayo, kahit pangit yung nangyari sa atin, tatanggapin niya po tayo Hindi niya tayo papagalitan. Tatanggapin niya tayo at na tunay niyang anak talaga. And yun po, dito po sa chapter na to, God wants to teach us a lesson. Dalawa po, healing and restoration. Sa healing po, it is impossible to establish a healthy relationship with a person who has left another relationship bitter and offended. Healing must take place. So kailangan po, bago po tayo pumasok sa isang relationship, mapasaan man yan, pagkikaibigan, o kaya sa isang church, we have to enter na healed. And number 2 po yung restoration. Love forgets wrongs so that there is hope for the future. Dito po sa restoration, hindi niya lang tayo tinuturuan magpatawad. Tinuturuan niya din tayong makalimot dun sa mga kasalanan na yun. And all these are out of love.
So pwede po tayong bumalik dun sa tanong natin kanina, sa dalawang tanong natin kanina, na what must be our response to an offense? And which path to take when we are offended? So ano po ba talaga ang dapat na response? Yung nakita po natin dito na respond is yung, di ba po, yung self-preservation. Hindi po yun. Kasi self-preservation, it equates to pride and it hides offenses. Ang dapat pong maging respond natin, self-denial and humility. Self-denial, ibig sabihin, hindi po natin poprotektahan yung sarili natin, hindi po natin ipagtatanggol yung sarili natin, kundi mag-humble tayo sa Lord, and that will lead us to healing and spiritual maturity. It is the decision to make another's well-being more important than your own. It is a trail that leads to humiliation and abasement, sufferings. Pag sinabi pong trail, ibig sabihin nun, hindi ka tatambay dito. Dadaanan mo lang to. Dadaanan mo lang yung mga humiliation, dadaanan mo lang yung sufferings, dadaanan mo lang yung pagsubok, hindi ka tatambay doon. The end of the line, it is the road that leads to life, which ultimately leads us to everlasting peace with God. So yun po, sino po dito, gusto po ng Lord, ang bawat isa sa atin, magkaroon ng self-check. Check po natin yung mga puso natin. Meron po ba tayong nararanasan na humiliation? Meron po ba tayong nararanasan ng mga offense sa puso natin? Balak mo na bang umalis sa isang relasyon? Balak mo bang umalis sa church na to? Balak mo bang lumipat? Sige po, gusto ng Lord na pumikit po tayo. He wants you to have a self-check. Ano ba talaga yung nasa puso mo? Tayo lang yung nakakaalam niyan. Minsan hindi pa natin alam. Pero ang Lord lang. Gusto niya lumaya ka dyan. Gusto niya aminin mo, acknowledge your offenses. Yung mga nararanasan mo sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo. Sa ministry mo. Napapagod ka na ba? Nakaka-experience ka ba ng mga pagsubok? Sa relasyon, sinusubok ba kayo ng Lord? Baka tinuturo niya na magstay ka lang dyan. Huwag ka nang mag-self-deny. I-humble mo yung sarili mo sa Kanya. And gusto ng Lord na i-obey mo siya. Ayaw ng Lord na umalis ka, kahit gustong-gusto mo na yun, ayaw ng Lord na umalis ka. Ayaw ng Lord na maranasan mo yung mga kapangitan. Gusto niya ma-experience mo yung best niya. Acknowledge all of it. Acknowledge all of your offenses. Gusto kanyang palayain. Gusto kanyang i-release mula dyan. Gusto niyang wag mo nang maramdaman yan. Panginoon, Lord, nagpapasalamat kami, Lord, dahil sa message mo na ito.
Nagpapasalamat kami sa mga revelations na ipinagkaloob mo sa bawat isa. And I pray, Lord, O God, that they may all receive the truth of your word, Panginoon. Lord, gusto naming lumaya, Panginoon. Ayaw naming mag-harbor ng offense, Panginoon. Lord, gusto naming isurrender sa'yo yung pride. Because Lord, yung pride na to, ito yung nagtatago ng mga offense sa amin. Hindi namin maamin, Lord, O God, na na-offend kami, Panginoon. But Lord, remove it from us, O God. Remove it from us, Lord. And Lord, ayaw na namin na kami yung magprotekta sa sarili namin. Because Lord, Ikaw lamang po, Panginoon, yung makapagbigay ng protection na yun, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, yung makakapag-angat sa bawat isa. And Lord, gusto naming makita yung end of the road. Lord, hindi kami tatambay sa mga pagsubok na ito. Hindi kami magsistay dito. Alam namin, dadaanan lang namin to. Alam namin, ito yung magpapalakas sa amin. Ito yung mag-e-empower sa amin, O God, upang makarating dun sa dulo. At dun sa dulo na yon, Ikaw, Lord, O God, yung nag-iintay sa amin. Ikaw, Lord, O God, yung nandun sa finish line. Ikaw lamang, Panginoon, ang mararanasan namin sa dulo. And Lord, maraming salamat din po sa pagsama mo, Lord, O God, through this path. Through this path of self-denial and humility. Lord, ayaw na namin ang sarili namin. Gusto namin, Lord, O God, Ikaw. You are our great reward, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In the name of Jesus, Amen. And today po, magkakaroon po tayo ng declarations. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? And then basahin po natin and isa-puso po natin yung mga declarations na ito sa sarili natin. Sabay-sabay po nating basahin yung declarations. 1, 2, 3, go. Father, make me not only your teknon son or daughter, adopted into your family by new birth through Christ, but also your weos son, able to be identified as your son or daughter, because I display the godly characteristics of my Father. As a mature child of God, I am led by the Spirit of God, and I will act only on the Spirit's leading. Holy Spirit, I am committed to obeying the Word of God that is spoken to me from you, that I may grow and mature in my times of conflict and suffering. I will allow your truth to have its way in my life, so that I may know those who are always learning and never able to come to the knowledge of the truth. The devil will not be able to snare me in the trap of offense through a false sense of self-protection by harboring an offense. I will willingly allow my Heavenly Father to develop Christ-like character in me through my obedience to His instructions. I will not harbor resentment in my heart against others, which causes me to leave a church or relationship, because I recognize that the same attitude will be foremost in my heart in a new setting. I will follow the advice of John 20:23 and forgive the offense of others. When the plan of God for my life causes me to face my hurts and wrongful attitudes, I will not run from these things, but will find healing and restoration from dealing with my hurts through the power of the Holy Spirit. Love forgets wrongs and gives hope for the future. I commit my life to loving others and to finding opportunities for restoration,
self-denial that leads to healing and spiritual maturity. I have made a decision to make others' well-being more important than my own, even for those who have brought me great sorrow. I will remember the example of Elijah, the great prophet of God, who allowed discouragement and threats to take him out of the plan of God. When I am discouraged and flee from God's direct will, I will allow Him to lead me back into the center of His will. I will not become a Balaam who seeks personal rewards rather than obedience to the will of God. I will not seek temporary relief from my hurts, but I will allow my God to lead me in the path that is best for me. Fill me with the power of your Holy Spirit, that I may fulfill the assignments you have given me. I will be your unmovable, obedient servant. My life will be filled with the love of God, which causes me to forget all wrongs and fill me with hope for the future. And last, I refuse to walk the path of God in pride, but I desire only peace, even at the risk of rejection. The road that leads to life leads through humiliation and abasement, but ultimately leads me to everlasting peace with God. And let us pray po. Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this morning, O God. Thank you for your word. Thank you for your revelation. Thank you for your message. And thank you for your freedom. Thank you, O God, dahil mahal na mahal mo kami at hindi mo kami hahayaang malunok ng pride. Hindi mo kami hinahayaang lumubog sa offense, Panginoon. Lord, you are lifting us up. Lord, you are freeing every one of us, Panginoon. Maraming salamat, Lord, O God, sa iyong miracle for today. Maraming salamat for your never-ending love. And to you, we bring back all the highest honor, the highest glory, the highest thanksgiving and praise. In the name of Jesus, we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah!